Magandang umaga po muli muna sa ating Panginoon at sa bawat isa po na kapatiran, mga pastors, ating bishop, pastoras. Ako po muli si Pinky Sinyan na maghahatid po sa inyo ng salita ng Lord na nagmumula po sa Ephesians 5:15 to 21 po. Pero bago po ang lahat, tayo po ang muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami na nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong umaga na ito na kaloob niyo po sa amin, sa pribilehiyo at opportunity na mapaglingkuran ka po, Panginoon. Lord, patuloy na nililipat namin sa iyo yung buong oras ng morning watch na ito. Samahan niyo po kami, take thine fullest control, and Lord, let your very will be done, O God. Lord, samahan niyo po kami, maging bukas po yung aming puso, yung aming isipan sa bagay na patungkol sa iyo, sa bagay na mga salita mo, Panginoon, na magpapalakas at magpapalawak ng aming kaunawaan sa bagay na espiritual. Muli, Panginoon, maraming salamat. Let your Holy Spirit be upon us as we have this short exhortation po ng iyong salita. Lord, so we pray in Jesus' name. Amen and amen. Makibukas po tayo sa Ephesians 5:15 to 21 po. Na ganito po, gusto ko pong i-share sa inyo yung 7 bagay. Ano po yung 7 bagay na yun? What are the things that we should do while waiting for the Lord's coming? Sabi ko nga po, 2 bagay ang sure na mangyayari po. Yung una po, either of the two po, pero sure po yun na mangyayari sa mga tao. Una po, yung ating kamatayan, we will all die. Tapos pangalawa po, yung pong second coming ni Jesus Christ. Nasusulat po yun sa kanyang salita na muli ang Panginoon ay dadating. Kaya ito po, gusto ko pong i-share sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu yung 7 bagay po na ano po ba ang mga dapat nating gawin while waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Una po, sabi po dito sa verse 15, be very careful then how you live, not as unwise but as wise. Matuto daw po tayo na yung pamumuhay man natin dito ay temporal sa daigdig. Yung maging wise po, hindi po yung kung saan-saan na direction, pa kanan, pa kaliwa, kundi straightforward po ang ating pamumuhay. Yung bang mamuhay tayo ng may wisdom, yung bang mayroong karunungang nanggagaling sa Panginoon. Paano po yun? Yung bang yung oras na bigay ba sa atin, ginagamit ba natin yan sa kaluwalhatian ng Panginoon? Ginagamit ba natin yan sa paglilingkod sa Kanya? Ginagamit ba natin yan para mapupurihan siya? Yun po, mamuhay daw po tayo ng matalino, ng wise, at hindi katulad ng mga unwise. Pangalawa po, sa verse 16 po, making the most of every opportunity because the days are evil. Sabi nga po, the more daw na palapit ang pagdating ng Panginoon, the more na yung mga masama ay lalong magpapakasama, yung mga mabuti ay lalong magpapakabuti dahil alam na po nila na malapit nang dumating ang Panginoon. So, yun daw po, yung ibinibigay sa ating opportunity ng Panginoon ay gamitin natin wisely. Yung every opportunity na ibinibigay sa atin, yung makapaglingkod, yung makasama sa mga mission, opportunity po yan na ibinibigay sa atin ng Panginoon, yung paggamit ng ating talento. Lagi daw po i-take advantage na natin at take it as an opportunity to serve the Lord. Kasi ito nga pong di natin alam yung buhay natin. Pwedeng bukas wala na tayo. Pwedeng sa mga ibang araw yung pagkakataon, hindi na tayo mabigyan ng pagkakataon at pribilehiyo dahil meron na tayong sakit o meron na tayong inaalalang iba. Kaya yung bang opportunity na binigay sa atin at pribilehiyo ng binigay sa atin ng Panginoon ay maipaglingkod na natin sa Kanya. Yun nga, dahil yung days na ito ay evil. Alam naman po natin na yung panahon po
talagang ang dami na pong masama. Pero sabi nga, binigyan tayo ng kalayaan dito sa Pilipinas, binigyan tayo ng pagkakataon para yung makapag-aral ng salita, makapag-fellowship, makapag-church. I-take na po natin yung opportunity na yun na, na mapaglingkuran ng Panginoon, na mapapurihan siya at sambahin. So yun daw, make every opportunity, i-take advantage na po natin dahil ang days po are evil. Habang may pagkakataon pa tayo, yun, mag-attend tayo ng ating mga fellowship, mag-attend tayo ng mga online services kasi yun po yung magpapalalim sa ating spiritual life. Lalo po yung pagka-Sunday fellowship. At saka kung meron po tayong mga talento, gamitin po natin yan for the glory of our God. Kasi nga po, hindi natin alam yung buhay natin sa kinabukasan. Hindi natin alam na kung ano pa ang mangyayari. Pero the thing is, while we have our time, while we have the opportunity and privilege to serve the Lord, i-take advantage na po natin yun. Yun po. Pangatlo po, sa verse 17 po, ganito po ang sinasabi. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Yun po, yung wag daw po tayong maging fool, yung wag tayo yung papetex-petex. Malayo pa namang dadating ang Panginoon. Magsasaya muna ako, magiging busy muna ako dito sa mundo. Wag daw po tayo mamuhay ng gano'n, kundi unawain daw po natin kung ano ba ang kalooban ng Diyos sa isang anak niya. Ano po ba ang kalooban ng Diyos sa isang anak niya? Yun po, sambahin siya, paglingkuran siya, luwalhatiin siya. Yun po. Kaya sabi po dito sa verse 17, therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Na yun nga po, i-take natin, mag-take advantage tayo dun sa pagkakataong ibinibigay sa atin ng Panginoon para paglingkuran siya at unawaan natin kung ano yung kalooban ng Diyos. At paano po natin mauunawaan yung kalooban ng Diyos? Sa pamamagitan po ng pagbabasa ng kanyang salita. Nandun po yung lahat ng instruction niya kung paano mamumuhay ang isang Kristiyano. Paano mamumuhay ang isang anak ng Diyos. Yun po. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Pang-apat po, na matatagpuan po yun sa verse 18 ng Ephesians 5. Sabi po, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Ang ano ko dito, ang pagkaunawa ko dito, wag daw po nating hayaan na yung kainin tayo ng buhay dito sa mundo, kundi yung bang maging busy ka sa mga bagay ng mundo, kundi na naglilid para sa ikasisira natin, kundi ma-filled daw po tayo ng banal na Espiritu. Paano po natin malalaman na filled tayo ng banal na Espiritu? Nandoon po yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and long-suffering. Ano po yan? Ma-fill daw po tayo ng mga bagay na yun. Kung ano yung fruit ng Holy Spirit. Yan, ma-fill tayo ng kanyang banal na Espiritu. Pang-lima po, sa verse 19 po, yun daw po yung speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord. Yan daw po. Kapag po filled tayo ng Holy Spirit, nandoon po yung kasiyahan natin na yung pag-awit with our fellow Christians, yung pag-awit ng mga hymns, yung songs na nanggagaling sa Spirit. Alam niyo po yung feeling na kapag ka umaawit ka, talagang napapaluha ka dahil doon sa kabutihan ng Diyos. Yung bang naaalala mo yung kung paano ka dineliver ng Panginoon. Yan daw po yun po yung parang while waiting for His coming, magkaroon tayo yung speaking, yung pakikipag-ugnayan sa bawat isang kapatiran sa pamagitan ng mga awit, yung mga hymns, yung pong music from the heart. Minsan nga po sa pagsasong lead, may mga pagkakataon na
po konti lang kami, pero as long as you sing the song from the heart, nandoon po yung parang hindi po parang kundi yung damdamin na nasa iyo yung banal na espiritu, nasa iyo yung mga anghel na tumutulong at na umaawit ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Yun po yung panglima. Pang-anim po, sabi dito, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Yun nga po, sabi nga po doon, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Rejoice. Sabi po yun sa Ephesians. Yung bang, tapos dinugtong pa po dun, do not worry about anything, but in everything by prayer and supplication, make your requests be made known to God. Yung bang, pagka-Kristiyano ka na, yung totoong Kristiyano, wala akong space or walang puwang yung pag-worry, yung pag-aalala. Kasi bakit po? Dahil ang Diyos, having Christ means having everything. Na ang sinasabi pa nga po niya dito, lagi ko po itong inaalala at paborito ko po yung verse nito sa Ephesians po. Yung bang, do not worry. I-present mo, sabihin mo sa akin kung ano yung kailangan mo, kung ano yung request mo, kung ano yung petition mo. At the Lord, ang Lord na ang bahalang mag-supply at magbigay sa atin nung mga hinihiling natin. Yun po. Kaya yun nga, sabi nga, while waiting for the Lord's coming, yung bang huwag tayong mag-worry. Basta continue serving the Lord, continue praising Him, thanking Him, and glorifying His name sa life natin. Na kapag yung bang pangalagaan din natin yung ating pananampalataya, yung ating spiritual life, na kapag kami nakakita sa atin, ay, Kristiyano yan. Kasi bakit? Yung action natin, yung ating pananalita, that testifies na meron tayong Diyos na sinasamba at pinapupurihan. Yun, meron tayong in a relationship tayo sa ating Panginoong Jesus. At ang pang-pito po at last, yung pong submit to one another out of reverence for Christ. Yun po, kapag po Kristiyano ka na, yung bang natututo kang mag-submit doon sa kapatiran mo Halimbawa, ito yung isang leader. Magsasubmit ka po. O kaya kahit na hindi din po siya yung leader. Submitting means yung parang sa akin po yung uunawain mo yung iyong mga kapatiran. Naalala ko po, nung may isa po tayong kapatiran, ako, hindi na lang muna ako sasama sa mission. Hindi na lang muna ako mag-attend. Parang marami na. Alam niyo po, sabi ko, Lord, nakakalungkot man yung ganoon. Parang sana, tawag dito, yung bang, ito na yung binigay na opportunity ng Panginoon. May time na ibinigay na sa atin. Yung bang, iipursige na natin na i-grab yung opportunity na yun, na makasama sa mission, maka-attend ng mga fellowship. Yun po, yung pagsasubmit kung ano yung ibinigay sa atin ng Panginoon sa JOS. Kaya yun po, sabi ko nga, Lord, instead na parang magdamdam ako at ma-down ako doon sa yung ganoong salita, alam mo po, ang nalit sa akin yung bang yung mag-pray po, parang submitting to doon sa nararamdaman ng isang tao, submitting to one another. Ibig po sabihin yung bang maintindihan natin sila, kaya hindi natin alam yung mga pinagdadaanan, pero yun nga, by prayer matatouch ng Lord yung heart niya. Kaya yun po, natuwa po ako nung sabihin niya na nasasama na po siya doon sa mission. Kaya yun po, kaya patuloy na sa ating temporal life here on earth, patuloy na i-grab natin yung opportunity na mapaglingkuran, sambahin ng Panginoon. Muli po doon sa 7 tinuran ko, na while waiting for our Lord Jesus Christ to come dito sa mundo para sunduin tayo, itong bagay po yun. Una, be very careful how you live, not as unwise, but as wise. Tapos, pangalawa, making the most of every opportunity because the days are evil. Grab yung every opportunity to serve the Lord, to
praise Him, to honor Him, to glorify Him. Pangatlo po, therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Yung pangatlo po, unawain natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Pang-apat po, do not get drunk or wine which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. No, pang-apat po, while waiting for the Lord's coming, mag-filled po tayo ng Holy Spirit. Pang-lima, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord. Yun po, ibig sabihin, huwag po natin putulin yung fellowship with our fellow believers, na yung mag-usap tayo, mag-meet tayo by singing a song of praise, at ma-filled po tayo ng Holy Spirit, at umawit po tayo, no, from the heart. Yun po. At pang-anim po, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Yun po, yung wala naman po kasing ginawa ang Diyos sa atin na ikakapahamak natin. Kaya lagi daw po tayo magpasalamat, whether we are in down situation or up. Lagi pong magpasalamat sa Panginoon, dahil ang Panginoon ay nangako na that He will never leave us nor forsake us. And last po, submit to one another out of reverence for Christ. Yun po, yung magkaunawaan tayo, dahil ang Diyos ay mabuti. To God be the glory po. God bless us all, and let us pray. Panginoon, muli, salamat sa iyong salita na nagpapaunawa sa amin kung ano yung mga dapat namin gawin while waiting for your coming, O God. Medyo, Panginoon, maiksi lang po ito, pero nawa po maging gabay namin ang iyong salita, na habang kami naghihintay sa iyong pagdating, ay gawin namin ang pagluwalhati, pagsamba sa iyo, paglilingkod sa iyo. At Panginoon, yung magkaroon kami ng kaunawaan at pagmamahalan while waiting for your coming. Lord, doing the things that is in line with your will. Muli, Panginoon, maraming salamat sa pribilehiyong ito, sa opportunity na ibinigay mo sa amin. To God be the glory. God bless us all. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.